Thank you and be seated please. Ang ating pong sabi po, basahin ko po, na sabi ng Bible, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down as the right hand of the throne of God. Consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest be wearied and faint in your mind. Ngayon po ay 2026 at ang ating pong gagawin ay tayo po ay magpapatuloy. Kaya ang katanungan ay, paano tayo makapagpapatuloy? How can I keep going? Tandaan po natin mga kapatid, si Apostol Pablo ay marami po siyang naranasan. Pag binasa niyo sa 2 Corinthians chapter 4, naranasan niya po ay a great experience na sabi niya, trouble on every side. At mayroong temptation, mayroong persecution, he was put in jail, pero hindi po siya tumigil. Siya ay nagpatuloy. Bakit po? Una, sapagkat minahal niya ang ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya dapat tayo magpasalamat sa ministry na ibinigay po sa atin. Kaya po tayo ay naligtas because of the ministry. Kaya po tayo nabaptize because of the ministry. Kaya tayo nasa simbahan because of the ministry. Kaya inayos ang buhay natin because of the ministry. Mayroong wasak na tahanan ay binuo ng Diyos because of the ministry. Ang dahilan kung bakit naaabot natin ang ibang lugar is because of the ministry. Kaya pasalamatan natin ang ministry. Salamat sa mga Sunday school teachers sa children's department. Alam niyo, mayroong isang doon sa Guam, sabi nila, ay ayaw daw ng church nila ng mga bata. Ayaw nilang papuntahin doon ng mga bata. Maging dito rin sa may Cavite, mayroon din pastor na nakausap, huwag daw dalhin ang bata sa church. Sabi ko, pambihira, ngayon ko lang yung naririnig. Ay, paano sabi ni Joshua? As for me in my house, will serve the Lord. Abay, kung walang bata, sa nursery, wala tayong babes. Kaya salamat sa mga nag-aalaga sa babes, mga kapatid. Amen. Ang maganda dun, 74 years old, well, experience na yan. Lalo yung pamilyang maraming anak, well, experience na yung mga nanay na yan. Alam nila kung anong gagawin. I thank God doon sa mga nurses na nandun sa nursery, nag-aalaga sa mga bata. Salamat sa mga Sunday school teacher, nagtutulong mula sa kinder hanggang sa 12 years old. Kaya meron tayong junior church. That's ministry. Para yung mga kabataan na 12 years old, pupunta sila sa auditorium na sila 13 years old, alam na nila kung anong gagawin. They are going to sit beside their parents and learn to listen to the preaching of the Word of God. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, sa ministry ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At dapat po nating gawin din po ay i-apply natin ang mga messages na naririnig po natin. Amen? Listening and learning. Alam niyo, isang problema sa mga members ng simbahan, yung hindi natututo. Unlearned members. You've been here for 20 years, you've been here for 30 years. Pero ang buhay natin na hindi nababago, what does it mean? You are not learning. You need to learn. But you cannot learn unless you learn to listen. At tandaan po natin, mga kapatid,
na pasalamatan natin ang Diyos, na ang Diyos natin ay hindi po siya nagsasawa. Amen? At magpasalamat tayo na every time you come to church, what you are going to hear is the Word of God. Hindi po ang simbahang ito, hindi po tayo affiliated sa anumang political party, hindi po tayo affiliated sa anumang business. The main business of the church is to win the lost, to bring people to Jesus Christ. Amen. Pero ang tanong ay, paano natin sisimulan ang taong 2026? Yan po ang ating tatalakayin natin. The best way to begin. Paano natin sisimulan? How are we going to start? Because ako'y naniniwala, kung tayo po'y nag-pray kagabi, at kung tayo ay nag-devotion kagabi, ako'y naniniwala na ang Diyos ay may inilagay sa ating puso. Na minsan ay hindi natin alam. Marahil backslider ka, marahil nanghihina ka. Sino sa inyo ang mga minsan nanghihina? Siyempre, dumarating yan sa buhay natin. Kaya sabi ng Bible, wag mong sabihin ikaw ay matatag o matibay, baka ikaw ay mabuwal. It's only by God's mercy na tayo, tandaan po natin, hindi tayo deserve na mahalin ng Diyos. Hindi tayo deserve na tayo po ay pagpalain ng Diyos. Ang lugar na inihanda sa atin before we got saved ay impyerno, hell. But because of God's mercy, He gave His only begotten Son. Jesus Christ died on the cross of Calvary. Shed His blood because of our sin. Amen. Kaya ang tanong ay, paano kaya ang pinakamagandang gawin sa pagsisimula? Alam niyo mga kapatid, start the year with God. Start the year with God. Kaya kung nandito ka, kaibigan, at hindi ka paligtas, kailangan hindi ka makakapagsimula sa Diyos unless you are saved. Unless you are born again. Unless you receive Christ in your heart as your personal Savior. Kailangan ka munang maligtas. You cannot start serving the Lord. You cannot start with God in 2026 if you are not saved. You need to get saved first. Amen. Be sure of your salvation. If you are saved today, say aloud, Amen. Praise the Lord. Alam niyo, sabi ng iba, mga Baptist daw ay mayayabang. Sabi mga ligtas na, hindi naman tayo nagyayabang. Ang sabi ng Biblia, sumasampalataya sa anak, may patutuo patungkol sa kanya. Ang testimony natin ay hindi yung ginawa natin. Ang testimony natin ay hindi yung ating pinagyayabang. Ang testimony natin ay yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon. Dapat tayo sa impyerno, dapat tayo at ang walang kabuluhan, pero kinahabagan tayo ng Diyos. Mga kapatid, be sure that you are saved. Tandaan po natin, ang sabi ng Bible, sa binasa natin, ang buhay natin ay mayroong takbuhin. Hindi tumatakbo sa Panginoon. Mayroong takbuhin. Bawat anak ng Diyos ay mayroon po tayong racetrack. Individual racetrack. Kaya itong 2026, actually hindi talaga ito yung magsisimula. Kung naglingkod ka noong 2025, you are not going to start for 2026. You are going to keep on going. Magpapatuloy ka lang. Huwag kang hihinto. Huwag kang magpapahinga. Sapagkat ang kalakasan natin ay hindi yung ating sarili. Ang kalakasan natin ay yung salita ng Diyos na siyang laging nagmo-motivate sa atin.
Hindi panahon para magreklamo, hindi panahon para humiwalay sa Diyos, hindi panahon para magtampo, hindi panahon para ma-offend, panahon para tayo ay maglingkod sa Panginoon. Kaya ang tanong, paano tayo magsisimula? Kayong mga nandyan, mga nasa outreach, kayong nasa Israel, kayong nasa Dubai, nasa Taiwan, nasaan kayo ngayon? Kayo nasa Hong Kong, kayo nasa sa Thailand, sa Singapore. Nasaan kayo ngayon sa oras na ito? Siguro sa iba ay sila tulog kasi because of the hour, because of the time. But I encourage you, we need to keep on going. Of course, sino bang hindi nanghihina? Sino bang hindi napapagod? Lahat tayo ay napapagod. Pero salamat sa Panginoon, in time na tayo matutulog, pinatutulog tayo ng Diyos. In time na tayo gigising, ginigising tayo ng Diyos. Panahon para lalo tayong maging active sa paglilingkod sa Panginoon. Paano po tayo magsisimula? Sabi ng Bible, there's a race to be run. Paano tayo magsisimula? Hindi pwede yung race track ko ay maging race track ni Ma'am Del. Hindi pwede maging race track mo ay maging race track ng anak mo. Individual. Sapagkat pagdating natin sa langit, individual tayong magsusulit. Kaya hindi pwedeng, tay, ipaglingkod mo na lang ako. Anak, ipaglingkod mo na lang ako. Ay kung sa Bisaya, di uupo ka lang. Kasi sa Bisaya, ang upo ay lingkod. No, individual po yan. Tayo mag-susulit sa Panginoon. May kanya-kanya tayong racetrack. And along the way, mayroong mga hindrances dyan. Mayroong mga problem dyan. Kaya paano natin ito sisimulan, mga kapatid? Ang sabi ng Bible sa verse 1, wherefore, seeing we also are compassed about with a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that is so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Kaya ang unang-una, mga kapatid, we need to search ourselves. Siyasatin natin ang ating sarili. Huwag mong siyasatin yung katabi mo. Buhay mo ang dapat siyasatin. Oo. Ang maganda po ay meron tayong personal searching. Mga kapatid, let the Lord search you. Bayaan natin ang Diyos ang siyasatin tayo, mga kapatid. Amen? Siyasatin tayo ng Diyos. Sapagkat sabi niya, let us lay aside every weight. Yung mga problema na dala mo noong 2025, bibit-bitin mo pa rin ba hanggang ngayon? Ay samantalang ang Panginoon nagsabi, casting all your cares upon Him, for He carried for you. Every weight. Alam niyo po yung mga runners, yung mga mananakbo, makita yun, naka-shorts lang, wala ho yung dalang cellphone habang natakbo. Walang dalang computer yan. Ano ang dala nila? Ang kasuotan nila ay pinakamagaan. Kaya may number yan, identify kung sino sila. See? Ay sabi ng Bible, let us lay aside every weight. Kaya hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Ang bigat-bigat ng daladala mo. Kasi yung problema mo ay sinasarili mo. Ayaw mong ibigay sa Panginoon. Amen? Alam nyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo dapat problema ang magsimba. At hindi ka dapat pinipilit na magsimba. Pinipilit ka ba ng empleyado, ng employer mo na magtrabaho? Hindi Routine na yan ang buhay mo. Kahit na ayaw mo, pupunta ka. Ay dapat ang isang Kristiyano masigasig.
excited patungo lagi sa simbahan. Hindi nalilate. Kasi hindi ka nalilate sa trabaho. Nakakahiya yung pagsimba, nalilate tayo. Pero sa trabaho, hindi. Minsan mayroong kwento na yung kapitbahay na unsaved, inoobserbahan pala yung Baptist family. Ay, grabe. Sabi nila, grabe yung pamilyang yan. Pag linggo, ay talagang hindi mapakali. Grabe talaga. Busy. Lagi. Talagang nag-aapura. Talaga naman. Tinanong ng kapitbahay. Alam niyo, inobserbahan namin kayo, nakakatuwa naman kayo. Saan po ba kayo napunta? Sa Baptist Church. Busy kayo lagi. Napagtanungan yung isang miyembro. Yung miyembro nyo, na kapitbahay ko, yung miyembro nyo, ay talagang grabe. Busy lagi. Nag-aapura. Kilala nyo ba yan? Ay, oo. Kilala namin yun. Bakit po kaya ganun yun? Busy. Ay, kasi po, ang simula namin, 8:30, dumadaring sila 9:30. Kaya pala, nagmamadali, late na. Alam niyo, dapat maging honest tayo sa Panginoon. Na kung mahal natin siya, we need to be in church on time. Amen? On time ang blessing ng Panginoon sa'yo. On time ang iyong hininga. On time ang iyong lakas. On time lahat ang binibigay ng Panginoon. In time of need, God provide. Amen? So, let the Lord search us. Ang sabi nga sa Psalms 139, verse 23, ang sabi ng Bible, search me, sabi ni David, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Akalain mo yan, si David, sabi niya, search me, O God. Dapat meron tayong soul searching and self-searching. Ipaubayan natin sa Panginoon. Paano yan mag-work? Through the Word of God. Ang isang ginagamit dyan ng Panginoon, yung preaching. Amen? Well, because the only thing that we preach here is the Word of God. We don't preach science, we don't preach anything but the Word of God. Tayo'y napunta dito, hindi sa ano pa man, kundi tandaan po natin, kailangan natin salita ng Diyos all the time. Because sometimes we are weak, sometimes tayo po ay pagod, and Satan's attack is always there. Dapat tayo po ay strong Christian. Are you listening? Ano sabi ng Bible? Kaya paubayan natin i-search ng Panginoon puso natin. Look at in Jeremiah 17 and verse 10. Ano sabi ng Biblia? Jeremiah 17 verse 10. Ano sabi ng Bible? Ay ganito po. Sabi ng Biblia sa 17 and verse 10. Ang sabi ng Biblia po ay ganito. I, the Lord, what? Search the heart. Hindi tayo nagpapahula. Ang Biblia laging tama. Lalo pag ikaw may tama, tatamaan ka talaga. Oo, sabi diyan, I, the Lord, search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways. Ano po yung katangian ng puso ng tao? Sa verse 9. Ano sabi ng Bible sa verse 9? The heart is what? Deceitful above all things. And desperately what? Wicked. Who can know it? Ay sabi sa verse 10, I, the Lord, search the heart. Kaya tayo napunta sa simbahan, hindi lang para magsimba, kundi pag-aral ng salita ng Diyos, and we allow God to search our heart. Kaya kailangan natin simbahan lagi, revival, hindi ritual. Yung mga relihiyon, puro ritual sila, puro ritual.
Kaya walang nangyayari. Pauwi sa bahay is just the same. Dapat revival na tayo na-encourage, naranasan natin tayo binago ng Diyos. Ang Diyos ay nangusap sa atin. Uuwi tayong masaya. Ito pala ang dapat kong gawin para ako'y makapagpatuloy. Hindi ako makikinig sa mga chismis. Hindi ako makikinig sa sinasabi ng tao. Ang papakinggan ko ay ang sinasabi ng Diyos sa buhay ko. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, minsan narinig niyo na ba yung sabi, be careful of your heart. Why? Because God said, I search your heart. Siya ang nakakasiyasat ng ating puso. Ano po? And then pangalawa, hindi lamang let the Lord search you, but search yourself. Kaya mo sabi ng Panginoon. So allow God to reveal your heart. Ayusin natin ang puso natin, mga kapatid. Tama at saka accurate. Di ba? Pag napunta ka sa doktor, magpatingin ka ng puso, ang doktor na hindi madamot, nagsasabi yan, kung gusto mo, pumunta ka sa ibang doktor for second opinion. Kasi hindi naman ang mga doktor lahat ay perfecto eh. Walang doktor na perfecto, kaya sa advice, punta ka sa ibang doktor, puso, for second opinion. Tao yan eh. Pero pag ang Diyos ang nagsalita, wala nang second opinion. See, yun ang kaibahan ng opinion sa conclusion. Pag opinion, bukas yun. Pag conclusion, sarado yun. Kaya pag ang Diyos ang nagsalita, sarado talaga yan. Amen. Wala nang second opinion. Are you listening? Amen. So, search yourself. Revelation chapter 2 and verse 5. Ano sabi ng Bible? Sa Revelation chapter 2 and verse 5. Ang sabi ng Biblia, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Siyasatin natin ang ating sarili. Kaya ba natin, ewan ko lang, pag tayo'y nananalangin, personal, lalo pag tayo ng simbahan, mahalaga yung invitation. Yung altar call, mahalaga yun. Ang altar, maging sa Old Testament, ang altar, yun ang meeting place ng Panginoon at saka ng kanyang mga anak. See? Pero, pag tayo nag-forward, pag tayo nanalangin, anong ginagawa natin? Tinatanong ba natin yung sarili, Panginoon, saan po ako nagkulang? Kung hindi mo alam, ibig sabihin mo, sinisiyasat mo yung sarili. Panginoon, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako, Panginoon, tumigil? See? Search yourself. Siyasatin mo ang iyong sarili. Kung saan tayo nagkulang. Saan tayo nagkasala. Saan tayo nadapa. See? At dapat pag nadapa ka, bumangon ka. Wala pong pangyayari sa buhay natin na hindi alam ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay tayo ay magamit niya. Are you listening? So saan ba ako huminto? Saan ba ako nadapa? Saan ba ako tumigil? At saan ako nagkulang? Natatanong ba natin ang Diyos niyan? Every time I pray, Lord, help me. Saan ako nagkulang? Ano yung kasalanan ko? Tanungin natin ang Panginoon, isiyasatin po natin, magkaroon tayo ng self-evaluation and self-examination. Self-evaluation. Minsan kasi magaling tayo mag-evaluate ng buhay ng iba. Siya naman, pa-worker pa, pero hindi naman eh. Wala namang ginagawa. Bayaan mo siya mag-ano niya sa Panginoon. Ang ayusin mo yung sarili mo.
Ikaw ba'y na-offend? Gawa ng siya'y nang hina? Hindi dapat kang ma-offend pag somebody nang hina. Dapat mong tulungan. Pero merong mga taong antitigas ng ulo. Ha? Yan yung yan yung tawag ng mga unruly Christians, unruly members, unruly pumarin. Ha? Yung ibig sabihin, matigas ang ulo, masungit, ayaw turuan, ayaw maturuan. Alam niyo ba mga kapatid, pag ganyan ugali natin, kahit saan kang simbahan pumunta, kahit pa si Kristo mismo ang humarap sa'yo. Alam niyo, we have the Word of God. The Word of God is enough to teach us. Wala pong exemption yan. Pag ang pastor hindi sumunod sa Panginoon, hindi yung pagpapalain. Pag ang asawa ng pastor hindi sumunod sa Panginoon at siyang gustong magpastora, hindi rin yung pagpapalain. Dapat masiyasat natin ang ating sarili, mga kapatid. Amen? Self-evaluation and self-examination. Simulan po natin ang 2026 na anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon ay hingin natin sa Diyos, alisin yan sa atin. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Panginoon, alisin niyo po yung pagiging matigas ang ulo ko. Alisin niyo po, Panginoon, yung aking madali akong ma-offend. Alam niyo, kaya tayong madaling ma-offend, walang laman puso natin ang salita ng Diyos. So I said, number one, search yourself. And when you search yourself, let the Lord search you or search me. And then, magkaroon tayo ng search or self-searching and self-evaluation. Number two, para po tayo makapagpasimula, ang number one is what? Search ourselves. Number two, settle our shortcoming. Isettle natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Kasi ang sabi doon sa Revelation chapter 2 verse 5, remember therefore, whence thou art fallen, and repent, and do the first work, and or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick of his place, except thou repent. Tandaan po natin, mga kapatid, yan po ang pinakamaganda ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos laging final. You cannot improvise the Word of God. Kaya nga salamat sa King James Bible. Amen? Na yan ang ating ginagamit. Minsan, meron kong kung nababagabag ka na mayroon kang ginagawang hindi maayos, abay, humble yourself before God. And God will listen to you. Minsan po nakakalungkot, masyado nang mababaw ang trato ng Kristyanismo ngayon sa salita ng Diyos. Mababaw na, hindi katulad noon. Many years ago, pag binasa nyo ang Bible, talagang ang mga tao, ang mga Kristiyano talaga ay talagang masigasig sila. Ngayon, maraming Kristiyano, basta lang makasimba. Ritual yun. Alam nyo, kung ikaw ay member of church nito at hindi mo pa naranasang lumuhod at makipag-usap sa Panginoon, examine yourself. Baka hindi ka paligtas. Sabi ng Bible, humble yourself under the mighty hand of God. Hindi ka pumupunta gawa ni pastor. No, 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 no. I am not your God. I am not your Lord. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Baka napunta ka lang dito kasi may crush ka. Pag binigo ka, makakrush ka na niyan. Mga kapatid, settle mo yung buhay mo sa Panginoon. Dati ka naman, ikaw ay
lagi nagsisimba. Ngayon, hindi na. Isettle mo yun sa Panginoon. Offended ka ba sa asawa mo? Kausapin mo. Ikaw, simba ka ng simba, pero ako pinababayaan mo. Imposible naman yun. Alam nyo, pagdating sa Panginoon, meron tayong individual decision. At meron tayong individual responsibility. Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, pakinggan mo sinasabi ni Pastor, pagkatapos sabihin mo sa akin mamaya. Hindi pwede yun. Makinig ka. Ay, hindi. Ang ginagawa mo kasi kapatid, minsan yung mensahe ng Panginoon, ginagawa mo sleeping tablet. Nagsisimula pa lang, inaanto ka na. Kung mayroon man tayong dapat na paghandaang lugar, yung pagpunta natin ng simbahan. Are you listening? Ha? Tayo ngayon mga kapatid, ay panahon na dapat po ay makikita natin na napakababaw na ng trato ng maraming Kristiyano at napakababaw na ang trato sa kalooban ng Diyos. Kalaan mo yan? Hindi na sila nagigilty na umattend ng church. Oo. Ang iba Sunday morning lang. Sunday afternoon, wala na. Ang iba naman nandito ng Sunday morning, Sunday afternoon, pero Wednesday, wala. Sabi niya, Panginoon, ako ay magiging faithful mula ngayon, maliban lang ng prayer meeting. Ano ba yan? Ha? Hindi nagigilty. Ano sabi ng Bible? Sa Hebrews chapter 10, verse 25? Huwag pabayaan ang pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba. Ang tanong, yung pagpapabaya ba? Yung bang pag-attend ba ng Diyos o ng mga Kristiyano sa simbahan, yan ba'y batas ng Diyos o hindi? Batas. Hindi po yan suggestion. It is a command. It is a law. Tingnan niyo po sa 1 John chapter 3, verse 4. Buklatin niyo po, ano sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible sa 1 John chapter 3, verse 4, whosoever committeth sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Kaya yung hindi pag-attend, kasalanan. Tapos gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Don't you know that if you are not coming, unless you are working, I'm telling you, pero dapat ipakita mo yung iyong desire, yung iyong determination na hanggat maaari ako'y nasa bahay ng Panginoon. Pag Wednesday, naunawaan ko yung nalilate, naunawaan ko po yun kasi galing sa trabaho. Pero pag Sunday, mahirap nang unawain. Kasi pag nasa trabaho siya, on time siya. Pero sa church late, mahirap unawain yun. Ang babaw na ng commitment sa Panginoon. Ang taas ng commitment sa trabaho niya, pero sa Panginoon, ang babaw na. Hindi po dapat. Amen? Kaya, marapat lamang na ayusin natin ang mga bagay na dapat na iayos sa harapan ng ating Panginoon. Dapat po nating ayusin yan, mga kapatid. Hindi ko po alam. Kayo ba yung nag-pray kanina? Mga kapatid, ang iba kasi, mababaw na talaga. Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, ang nakakalungkot yan, kasi sisimba tayo ng linggo, ng umaga, dito sa loob ng simbahan talagang Christian na Christian talaga. How about sa labas? How about sa labas? Talagang may kita mo yan, kamunduhan. Worldly. Dapat ayusin natin yan.
Napunta tayo sa simbahan para matuto. At pag tayo lumabas, dapat ipakita natin sa mundo na we are different people. Let your light so shine before men that they may see your good works. Show it to the world. Kaya ngayon, litong-lito ang mundo. Ano ba yung sinasabi niyong Christian? Ano ba sinasabi niyong Baptist? Ay sabi ng Bible huwag kang makipamatok sa di mananampalataya. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang papatol, huwag kang manliligaw sa hindi mananampalataya, sa hindi Christian. Yung taong nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo na sariling tabaligtas, John 1:12. But as many as receive Him, to them gave power to become what? Sons of God. Anak ng Diyos yung mga tumanggap. Ay, yung hindi tumatanggap, kaninong anak yun? Ha? Ang sabi, basahin niyo para maganda mabasa niyo. John chapter 8, verse 44. John chapter 8, para malaman niyo. Baka sabihin niyo, inaano lang yan ni Pastor. John chapter 8, verse, 44. Yes. Verse 44, anong nakalagay dyan? Sa verse 43, why do ye not understand my speech? Yan po, pag ang Biblia nyo ay red letter yan ano? Ibig sabihin, it's from the very mouth of Jesus Christ. Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Ye are of your father what? Sakit nun na. Ay kung ikaw ay manliligaw sa unsaved, hindi saved. Pag pinakasalan mo yun, sino magiging father-in-law mo? Pero ang sabi diyan, huwag kang papatol. Huwag kang manliligaw. Pero ngayon, grabe na. See, grabe na. Nababaw na. Pagpunta ka ng ibang bansa, makita nyo, grabe. Mababaw ng masyado. Mga Kristiyano yan. Ay sa ibang mga fellowship, sisimba, mga naka-shorts lang. Lalaro muna ng golf. Pagkatapos pag uwi, sisimba na. Andun na sila. Pero pag nag-opisina, dress up. Masyadong ano na. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot. Mas maraming disente na nasa kabaong kaysa na simbahan. Nakakita na kayong nasa kabaong na naka-short? O naka-t-shirt? Wala. Disente. Bakit pagpunta ng church? Hindi naman tayo nagsusuot ng ganito para, hindi naman required na laging bago ang iyong damit. Ito ang quote, 2018 pa ito eh. Depende lang siya nagdadala. Hindi, joke lang yun ha. Kalain mo yan? Mas maraming disinting nasa kabaong kaysa na simbahan? Huwag na lang yan, pagkasala na. Pambira, labasan na yan, kanya-kanya. Pero pagpunta ng simbahan, alam niyo mga kapatid, kahit saan. Punta ka ng Taiwan, punta ka ng Guam, punta ka ng ibang bansa, talagang almost undressed. Paano magpagkikilala mga anak ng Diyos? Kaya pasalamat tayo, meron tayong simbahan na itinuturo, pag lalaki, kamukha kang lalaki. Kapangit nung nakalalaki-lalaki mo eh. Kung kumilos ka, babae. Kaya dalawa lang nilalang ng Diyos Lalaki at babae. Sabi ng Bible, man was created in the image of God. At pagkatapos, sabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Ang ginawa ng Diyos, pinatulog si Adan. Pagkatapos, kinuha yung isang tadyang, ginawang babae. Akalain mo yan, mga lalaki, we are representing in the image of God.
Tapos hindi ka naglilingkod sa Panginoon. There's something wrong. Are you listening? Nakakalungkot yun. Alam niyo, mga simbahan ngayon, ang mga kanta minsan, mga worldly na. Kahit sa mga baptist, may sayawan na rin. Anong kaibahan yan? Wala may... Ay, takapan. Pambihir. Dapat ganun, ino-off nyo kaagad. Ha? Grabe na. Ay tayo, mga kapatid, simula na magsimula ang gawain dito, ang ginamit natin, King James Bible. Hanggang ngayon, King James Bible. At hindi natin pinaplanong magbago. Tayo po, ang ginagamit natin sa kanta ay songbook. Oo. This is the old-fashioned songs. Marami ngayong mga churches, ang old-fashioned songs ay ginagawang modern. Oo. Sabi ng iba, Pastor, kahit naman ako walang Bible, may Bible naman ako sa cellphone. Wala namang masama dyan. Wala. Ako po, may Bible ako sa cellphone. Noong unang pumunta ako ng Vietnam, wala akong dalang Bible. Nasa bag ko yung Bible. Ang dala ko ay iPad. Bakit? Noon mahigpit pa. Bawal pa ang Bible. Kaya nagba-Bible study ako sa hotel ay iPad ang gamit ko. Walang masamang magkaroon ka ng Bible sa computer, sa cellphone. Pero, hindi naman nababago ang kapangyarihan ng Diyos ng salita ng Diyos. Hindi nagbabago yan. Pero pagpunta ka ng church, gamitin mo naman yung hard copy. Binubuksan mo yan. Mamaya ay, di ba mayroong mga biglang lumalabas? Mamaya lumabas, si Satan. Friend ba kayo? Huwag na lang Satan. Halimbawa, lalaki ka, may lumabas na babae na hindi magandang kasuotan. Nabago ng utak mo. Pero hindi masamang mayroon yan. Magkagipitan man, mayroon kang Bible. Sa Nicaragua nga, may nabasa ako, 35 Christians. Sila ay firing squad. But God did a miracle. Hindi po yun natuloy. Just because of the Bible. Mga kapatid, dapat ayusin po natin. Kaya paano natin gagawin yan? Isettle ang ating shortcoming. Number 1, confront our sin and shortcomings. Kilalanin natin ang kasalanan natin. Are you listening? Harapin natin ang mali at itama. Katulad po niyan, mga kapatid, this is the first day of the year. Itama na natin yung ikaw'y laging late. Yung ikaw naman ay parang pupunta ng simbahan talaga. Dala mo yung Bible. Ay kung may pamilya ka, alam ng mga anak mo, ito ang aking gagawin. Ginagawa ni Daddy. Ay kung gayahin ka lang, bastang pagkatapos naka-t-shirt ka pa, pagkatapos sa t-shirt, mayroon pang advertisement na Marlboro. Ay dapat ayusin natin. Nagkakaunawaan ho ba tayo? Sabi ng iba siguro, ang higpit pala naman dito. No, hindi tayo mahigpit. Bible ang sinusunod natin. Kaya nga po kakaunti ang mga naku-convert kasi walang masyadong testimony. Hindi dapat tayo makipag-compromise. Hindi tayo nakikipag-fellowship sa simbahan na magkaiba ang paniniwala. Hindi ko po kayo pwedeng dalhin sa CCF. Hindi ko kayo pwedeng dalhin doon. They have a different standard. Number 1, their Bible is not King James Bible. Maybe they're preaching the gospel. But as far as his standard is concerned, I'm not going to take you there. Kaya may mga Baptist ang pupunta doon sapagkat binababa nila ang standard ng Biblia. Kaya we need to confront. Kumprontahin natin sarili natin.
Aminin natin, minsan matigas ang ulo natin. Aminin po natin. Kasi pag hindi natin inamin, hindi tayo matututo. Oh, yung mga anak na walang trabaho sa bahay, walang ginawa kundi kumain, turuan. Kaya sa bahay namin, kaming dalawa na lang ni Ma'am Del, meron kaming division of labor. Akin yung division, kanya yung labor. Wala namang masama yung lalaki matuto maghugas ng plato. Hindi ka man nagiging babae pag ikay naglalaba. Oh, kita mo na yan. Ha? So, confront. Number 2, confess our sin and shortcoming. Walang blessing, mga kapatid, pagka nagmamatigas ka sa Diyos. Sasabihin ko sa iyo, wala kang blessing pag ikay nagmamatigas sa Panginoon. Kaya pagbigyan ka ng Diyos ng muling pagkakataon, confess. Confess your sin. And then number 3, correct our sin and shortcoming. Kaya kailangan po ng confrontation o confronting, confessing and correcting our sins. Amen. Kailangan po natin ang habag ng Diyos. Kung nagkulang tayo sa giving, faithful ka ba sa giving? Katulad niyan, tithes lang, hindi mo maibalik. Iba kasi yung tither kaysa giver. Yung tither, binabalik mo lang yung tithes. Pero wala kang offering. Ang sabi ng Bible, sa Malakay chapter 3 verse 8, yun ang ayaw na ayaw ng mga Baptist verse. Sa verse 8, ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Opo. Saan ka namin ninanakawan? Sa tithes and offering. Ang sabi ng Bible, may sumpa. Pag hindi mo, ibinalik yun. Sabi naman ng mga ayaw magbigay, sa mga Hudyo lang daw yun. See, maraming mga taong gustong i-justify yung kanilang kakuriputan. Oh, wala namang masama magbigay sa Panginoon sa gawain ng Panginoon. Nakikita natin kung saan. Oh, ngayon January, mayroon na pong deed of sale yung sunod doon sa dorm ng mga babae. 240 square meters. Sa atin na po yun, bayaya ng Panginoon. Ipag-pray natin itong katabi ito, nabigay ng Panginoon niya. Kaya pag nabili na po yun, nabayaran na yun, ay 7 na lang ang hindi sa atin dito. Oh, ay ang ating goal hingi sa Panginoon, lahat yan ay ibigay ng Panginoon. Sabi ng isang kapitbahay, Pastor, wag mo namang ipanalangin na ito'y mabili nyo pa. Sila nang nagmamakaawa. Ay, oo, hindi ko ipapanalangin, pero pag gusto ng Panginoon, ibibenta nyo sa amin. Ay, nga po, hindi ko naman inaalok, sila nang tumawag. Oh. Ay, isang araw tatawag din to. Ay, kaya nga, pag ito ay binigay ng Panginoon sa atin, someday, magiging Baptist City. Sana mangyari yung 5,000 seating capacity bago po mag 50 years. Para tama-tama, golden anniversary. At alam niyo mga kapatid, masasabi niyo, I have investment in that ministry by the grace of God. Ang pinakamagandang investment sa gawain ng Panginoon. Yun ang sabi ng Bible na mag-ipon ng kayamanan sa langit. See? Kaya sabi ng Bible, bigyan natin yung tithes and offering. At bubuksan ko mga bintana sa langit. At ibubuhos ko ang pagpapala na wala kayong sapat na kalalagyan. Salita ng Diyos yan. Kaya pag tithes lang, bubuksan lang yung bintana. Pero walang ibubuhos. Sabi ng Panginoon, hoy, kulang pa. Nakahanda na yung ibubuhos ng Panginoon. Akala mo, hinahadlangan mo ang Diyos para ikaw ipagpalain. Kaya, first, na pag pinagpala ka ng Panginoon, una mong gagawin, ihiwalay mo yung hindi sa'yo. Yan ay sa Panginoon. Amen? So, settle our shortcoming. The last. I said number 1 is what? Search. Number 2, settle. Number 3,
strengthen our spiritual life. Palakasin natin ang ating spiritual life. Amen. Tandaan po natin, napakahalaga. Kumusta po yung prayer life nyo? Kumusta po? Nung nakaraang taon, kumusta po yung prayer life nyo? Ilang oras kang manalangin? Tingnan nyo. Pag tayo ay prayerful, tayo ay palalakasin ng Diyos. Nais kong sabihin, mula sa mga magulang at sa mga kabataan, yung computer at saka yung cellphone, hindi yan makapagpapalakas. Kasi, kung yan ay makapagpapalakas, ang iba regular, 3 hours nakababa dyan. Kung yan ay nakapagpapalakas sa atin spiritual, ang lalakas na natin! Ang lalakas na natin, mga kapatid! Kung yan ay nakakapagpalakas. Pero hindi po yan nakakapagpalakas eh. Yung Facebook, hindi yan nakakapagpalakas. Kasi kung ang Facebook nakakapagpalakas, lahat tayo ay malalakas. Ngayon, marami mga bata ay kabata-bata pa, ang mata ay may diferensya na, nakababad. 3 oras. Hindi yan nakakapagpalakas. Wag mo. Facebook will never strengthen your faith. Ang magandang ibabad natin yung faith book. Ano yung faith book? Bible. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Yan po ang dapat natin gawin. Hanapin natin kung paano tayo lalakas sa paglilingkod sa Panginoon. And then, sabi sa Hebrews chapter 12 and verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Minsan magrereklamo kasi, kaya ako tumigil ng pagsimba dyan, gawa ni pastor, gawa ni brother, gawa ni sister. Nung pumunta kami dun sa men's fellowship, may nakalagay dun, saan nakalagay? Sisters of St. Paul. Ang bihira. Sabi ko, Paul, marami ka palang sisters dyan. Lakas talaga eh. Mga kapatid, atin siya sa atin ng ating sarili. Looking unto Jesus. Alam niyo si Noah, nang gumawa ng daong, kung nasaan ang bintana, walas tagiliran. Nasa taas. Why? Looking unto Jesus. Kasi pagka sa kanan o kaliwa, pagtingin niya, abay dagat, ay dagat. Matatakot lang siya. Pero pag siya nakatingin sa Panginoon, walang takot. Amen? Dapat matutunan po natin yan. Sabi ng Bible sa verse 3 ng Hebrews chapter 12, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. Kaya nga, to strengthen ourselves, you need to fix our sight to God. Fix your eyes to God. Sa Panginoon ka tumingin. Kasi pag tumingin ka sa tao, ma-offend ka. Oh, ma-offend ka. See? And then, focus on our Savior. Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Sabi ng Bible sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8, let this mind be in you. Look at your Bible. Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even to the death on the cross. Wow! This is our Savior.
lahat ay kanyang tiniis. Na ang kanyang pawis ay kulay dugo na. Pero hindi po siya nag-give up. Nagpatuloy siya. Hanggang sinabi niya, "It is finished!" Hindi niya sinabing, "I am finished!" No! It is finished! Hindi siya tumigil. Kapagkat kung siya'y tumigil, hanggang ngayon tayo nasa daan pa rin patungo sa impyerno. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ano ho? Kaya sabi ko, fix our sight and focus on our Savior. And the last one, feed our spirit. Feed our soul. Pakainin natin. Alam niyo mga kapatid, kahit na malakas ang katawan mo, pag ikaw ay walang spirit, hindi mo pinapakain ang spirit mo o ang kaluluwa mo ng salita ng Diyos, gaano ka man kalakas, napakahina ka spiritual. Kaya kung manalangin ka, minsan hindi na. Kaya minsan hindi ka magbasa ng Bible. Kaya minsan wala ka ng interest makinig. Wala kang strength. Kahit na ikaw sabihin pa natin, machong katawan mo. But without the Word of God, you are weak spiritually. Weak ka spiritually. Kaya, paano natin aalisin niya mga kapatid? Tingnan niyo po sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 and verse 31 hanggang 32. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Let all what? Bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Verse 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Wag mo, iwanan nyo na yon. Ano man sama, alam nyo, wag nyo hanapin yung sama ng loob. Ang pangit niya, sama na nga yung labas, sama pa ang loob. Ang sabi dyan let all bitterness and wrath. Ano yung wrath? Mga daga sa puso natin. Yung sama ng loob, yung pong galit, hinanakation, grabe. Alisin na natin yan. Ang i-develop natin, pag tayo ay may salita ng Diyos, ang nandyan po ay pag-ibig sa gawain ng Diyos, pag-ibig sa mga anak ng Diyos, love one another. So feed our spirit, mga kapatid. Strengthen your prayer life and Bible reading. Read your Bible and pray every day. Anong silbi ng malakas na katawan kung mahina naman ang espiritu? Ang magpapalakas sa ating espiritu ay ang mga bagay ng Panginoon. Pag hindi ka nagsimba, hindi ka lalakas. Ang iba naman, Pastor, okay na ako. Satisfied na ako ng online. Kasi, kaya satisfied ng online doon sa kwarto nila, kasi okay lang naman yun. Hindi nakabihis, hindi nakaligo. Ngayon, inaantok na, ayun, nakatulugan na yung mensahe. Ang order ng Diyos, huwag pabayaan ng pagtitipon. Hindi sinabi yung huwag pabayaan ng pag-online. Ay dito ka lang, malapit ka lang, nakakarating ka ng Maynila sa trabaho mo, sa simbahan, hindi ka makarating. Tandaan po natin mga kapatid, tandaan po natin, napakalaking bagay mga kapatid, na hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hindi niya ipinagkait. Kaya tandaan po, sabi ng Bible, greater is He that is in you than he that is in the world. If God is for us, who can be against us? Tandaan po natin, kung bawat dalo natin sa simbahan ay tama ang ating puso, uuwi tayo ng masaya.
Kahit na tinamaan ka ng mensahe, paibig sabihin, pag tinamaan ka ng mensahe, mahal ka ng Diyos. May mga bagay pang dapat baguhin ang Panginoon sa buhay natin. Yung ugali natin, mga kapatid, ay dapat baguhin ng Panginoon. Yung hindi ka nagbabasa ng Bible, yung hindi ka nanalangin, hindi ka nagbibigay, hindi ka nagsusulwining, ay dapat yan ay mapa sa atin. Bayaan natin, mga kapatid, simulan natin ang 2026 ng tama. At magtatapos yan sa tama. Alam nyo, kung ito ang racetrack ko, di ba? May mga kasama ako dyan. Hindi pwede akong lumipat dito. I will stay on my racetrack. Hindi pwede mag-shortcut. Kaya maraming Kristiyano nag-shortcut eh. Pag mag-i-invitation, lalabas na. Ha? Dapat stay ka dyan. Oo. Parang tumatakbo ka sa asawa mo. Stay! Alam, kailangan pakainin natin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Pag pinakain mo yan ng mga bagay na sa cellphone, lalayo ka sa Panginoon. At pag ang ka-fellowship mo ay iba ang paniniwala, ilalayo ka niyan. Mga kapatid, at ang pag may miyembro ng Spirit ay i-divide ang simbahan, ilalayo ka niyan. Naghahanap yan ng mga karamay. Karamay na sila, tingnan nyo, makikita nyo, dating faithful, pero ngayon wala na. Nasaan na sila? Dating staff, pero ngayon wala na. Nasaan na sila? Mga kapatid, ang pinag-uusapan sa Diyos, faithfulness. I've been 52 years, 53 years, this coming August in the ministry, I still fall in love with God. Pagbutihin natin yung relationship natin sa Diyos at hindi tayo makikipag-compromise. Stay faithful to the Lord. And sabihin mo, Panginoon, palaguin niyo ang aking pag-ibig sa mga kaluluwa ng tao. Yan po ang aking panalangin para sa church na ang mga miyembro ay lumago espiritual na mahalin ang Diyos. Sapagkat pag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang minamahal ng Diyos. Ito po ang paraan ngayong 2026. Paano tayo magsisimula? Ano yung number 1? Search. Number 2? Number 3? Strengthen. Tayo po ang nakakaalam personal ng ating buhay. Kausapin natin ang Panginoon. This is the best time for us to have revival. This is the best time for us to come to God. This is the best time. Kausapin natin ang Panginoon. Huwag po tayong magsawa na kausapin ang Diyos. Siya ang source ng wisdom. Siya ang source ng blessing. Siya ang source ng pananampalataya. Kung gusto natin na magtayo ng tahanan ng maayos, sa Diyos tayo lumapit.